Napansin niyo ba na dumarami ang mga sasakyang hindi pamilyar ang pangalan? Dumadami na kasi ang mga electric cars sa bansa. At may parating pang bagong foreign investor na magtatayo ng pabrika dito. Ang detalye mula kay Newswatch Plus Business News anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit, 33,000. Halos 33,000 ang nabentang electric vehicles o EV noong 2025, katumbas ng 7% bahagi sa total sales ng mga sasakyan sa bansa. Ayon yan sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association. Himayin natin ang ating weekly digit. Kung 33,000 ang benta ng mga EV sa loob ng isang taon, sa isang buwan sa pagpasok nitong taon, nitong Enero, ang units na binili ay umabot sa 2,600. Higit doble yan noong Enero na karaang taon. Ibig sabihin, tumataas ang demand sa ganitong uri ng sasakyan, habang pababa naman ang sales ng ibang sasakyan electric. Ayon sa industriya, sa isang statement nitong Miyerkules, quote, "Despite the decline in both the passenger and commercial vehicle main categories, CAMPI sees a bright spot in the continuous growth in the electrified segment." Ano nga ba ang mga itinuturing na electric vehicles? Ayon sa latest circular ng Department of Energy, 6 ang uri ng mga EV mula sa dating 4 categories. Ang mga ito ay ang battery EVs powered by a traction battery, kasali ang pure electric vehicles. Hybrid EVs o pinaghalong rechargeable at fuel power source. At base sa datos, yan ang pinakamarami ngayon kumpara sa pure EVs. Light EVs na gamit sa micro-mobility tulad ng electric scooters at electric bikes. Plug-in hybrid EVs na pwedeng i-charge sa external energy source at may tailpipe emission. Ang range extender EVs o yung propelled by an electric motor only with a fueled power source specifically used for charging. At pang-anim na category, ang fuel cell EVs o yung walang tailpipe emissions na gamit ang fuel cell to generate power. Lois, lumalawak pala ang industriya ng electric vehicles, ano? So noong 2024, nasa 24,000 units lang. Tapos nitong 2025, 33,000 na. Ang dami ding brands tayong nakikita sa lansangan. Oo, Menchu, madaming car makers may version ng electric cars. Audi, Mercedes, BMW, Tesla, BYD, XPeng, Zeekr, Volkswagen, Toyota, VinFast at iba pa. Para sa mga commuter pati ride-hailing apps, going green na din. Noong isang araw, sa isang press con sa isang ASEAN Forum, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go at Trade Secretary Cristina Roque na may isang malaking foreign brand na papasok sa bansa. Wala pang detalye pero ayon sa kanila, substantial ang investment at magtatayo ng EV manufacturing plant dito. Madami nang ang EV sa kalsada pati para sa commuter. So, ang market share ng electric vehicles so far pagpasok ng 2026 ay 7%. Ano ba ang target ng gobyerno? Nais ng Department of Energy na kalahati ng mga sasakyan sa buong bansa ay electric vehicles or 50% sa lansangan by 2040. Isa't kalahating dekada pa ang ating tatahakin bago dumating dyan, pero yung 7% rate each year, hindi imposibleng ambisyon. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.